Okay guys, sa video natin ngayon, pag-aralan natin itong ating multi-gas detector kung paano ito kinakalibrate, no? Ito ay Raiken Kiki. Ang model nito ay GX3R. So tatandaan natin na bago tayo mag-proceed sa gas calibration, dapat ang una natin gagawin is mag-air calibration tayo. So paano ba natin gagawin yung air calibration? So ang gagawin nyo lang guys, pipindutin nyo itong dalawang button na ito ng sabay, itong air at saka itong power mode. Tapos pagka pinagsabay nyo ito ng pindot at narinig nyo na yung isang beep, so i-release nyo na. So gawin natin ha. Sabayin natin. Okay, bitaw. So pag nandiyan na kayo sa bump, ang sunod nyong i-press ay itong air. So nandiyan ka na sa gas cal, tapos pindutin mo itong power mode. Yan, papasok ka na sa air calibration. So pag nandito ka na sa air calibration, i-press mo ulit itong power mode para lumabas dito yung kanyang reading. Okay, no? So nandiyan tayo sa air calibration. So ang sunod nyo gawin guys, ipe-press nyo itong air, pero i-hold nyo ngayon. Pag lumabas dito yung release, so bitawan nyo na. So ipe-press natin itong air, i-hold natin. Okay, release. Okay. So okay, pass, no? So nakatapos na tayo ng air calibration. So ngayon, gawin natin ngayon yung ating gas calibration. So nung gagawin natin, i-press natin itong air ng isang beses para pumasok siya sa auto cal. So pag naandyan na sa auto cal, i-press natin itong power mode. Okay. Now tatandaan nyo guys, lahat ng value dito ay dapat katulad ng value na nakasulat dito sa ating span gas. Okay? So, nandito yung ating mga components. Isobutane, yan, no? 50% LEL. Tapos, hydrogen sulfide, yung ating S2S, 25 ppm. Carbon monoxide, 50 ppm. Oxygen, 12%, no? Ngayon, in case na ang nag-appear na number dito ay hindi kagaya ng mga value rito, is kailangan nyo siyang i-adjust manually, no? So paano siya i-adjust manually? Nandun yung sa isang video natin, ipinakita ko doon, ha? So ngayon, total, pareho naman sila ng value, so magpo-proceed na tayo sa gas calibration, no? So anong sunod natin gagawin? So i-install na natin itong ating calibration cap. Okay. So ilagay na natin itong calibration cap. So may nakalagay diyan, no, front. Okay. So ito, dito siya, no. So ito, nakaganyan siya ngayon. Okay. So kailangan nakadiin talaga siya guys, yun, no. Tutunog 'yan. So pag naandiyan na siya guys, ang gagawin natin, i-press niyo itong power. Pagka-press ng power, buksan niyo na yung ating cylinder. Okay? Okay, press power para mag-auto cal. Okay, tapos buksan nyo na yung inyong cylinder. Okay. So nagbabasa na siya. Okay. So hintayin natin. Ngayon, titingnan ninyo bago nyo siya i-accept, dapat ang value niyan, kung hindi man talaga tamang-tama sa ganitong numbers, dapat malapit, ha? So, ayan, LEL 35. Okay. So, hintayin natin siyang lumapit. Pag malapit na siya rito, or gantong value na niya, saka natin siya, pipindutin yung power mode para makalibrate na siya. So, i-apply na natin siya. Okay. So, wait tayo ng konti. Kasi pag pinrest nyo ng maaga yan, na hindi kagaya yan, mag-a-alarm yan guys. Okay, mag-failed yan. So, kailangan hintayin nyo na ang value niya pumareho rito or lumapit sa kung ano yung nakasulat dito sa span gas. Okay. So, hintayin natin mag-stable. So, malapit na. Okay, so hintayin natin. Actually, pwede na natin i-apply ito no? So, pwede na natin i-apply talaga to. Papasa na yan siya guys. Okay, sa ganyang reading niya.
Kasi 50, 49 na, 50, 50, 12, 25, no? So, nakalibrate na siya. So, tingnan nyo ha, i-accept na natin ha, papasa na yan. Yung 49 ppm na yan, pasado na yan guys. So, tatanggapin natin, ipe-press natin itong power mode ha. Ewan no guys, so, pass na siya. So, ibig sabihin, nakalibrate na natin siya. So, itong ating mag-automatic siya, ayan no, 365 days next calibration, no? So, ganun lang guys ang pagka-calibrate nitong multi-gas detector Raiken Kiki model number GX3R, no? So pag natapos na nakalibrate yan guys, isirado lang natin itong ating cylinder at pagkatapos niyan ay tanggalin na natin ang ating calibration cap. Okay? So ganun lang ka-simple guys ang pagka-calibrate ng Raiken Kiki model number GX3R.